Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa isang maliit na bayan sa Ireland, may isang lumang gusali na matagal nang pinabayaan. Tahimik ang paligid, pero sa ilalim ng lupa may tinatago itong sikreto. Isang lumang septic tank na hindi para sa dumi, kundi para sa mga sanggol. At sa loob nga nito, halos 800 bata ang nakita. Lahat ay wala ng buhay at walang lapida. At wala rin silang mga pangalan. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang istorya ng Tuam Mother and Baby Home. Isang kasong nakakakilabot. Isang krimen ng sistematikong kapabayaan, diskriminasyon at pamamahiya. Ito nga ay naging laman ng napakaraming mga balita. Talakayin natin kung bakit nga ba may 800 mga labi ang natagpuan sa bahay mismo ng mga madre. Ang lugar. Ang Tuam ay isang maliit ngunit makasaysayang bayan sa County Galway sa Ireland. Sa unang tingin, tila payapa at ordinaryo ang lugar. May simbahan sa gitna ng bayan, ilang paaralan at may mga residential na kabahayan. Pero sa kabila ng katahimikan ng Tuam, may madilim na kasaysayan na bumalot sa buong lugar ng halos 4 na dekada. Nang panahon ng British occupation sa Ireland, itinatag ang Galway Union Workhouse noong 1840s bilang bahagi ng Poor Law System ng mga British. Ang layunin ng mga ganitong institusyon ay bigyan ng masisilungan at trabaho ang mga mahihirap, ulila at may kapansanan. Ngunit sa likod ng mga pader na ito ay may matinding kahirapan at kahihiyan na nangyari. Dito rin ipinapatapon ang mga hindi kayang suportahan ng lipunan sa halip na tulungan. Sa kasagsagan ng Great Famine ng 1845 hanggang 1852, libu-libong Irish ang namatay sa gutom, sakit at marami sa kanila ay dinala o namatay mismo sa loob ng mga workhouse, kabilang na nga sa Tuam. Nang mga panahon na iyon, ang workhouse ay isang lugar para sa mga mahihirap. At sila ay binibigyan ng libreng tirahan at pagkain kapalit na sila ay magtatrabaho. At magpahanggang ngayon, pinaniniwalaang may mga mass grave din ng famine victims sa lugar na ito, na maaari umanong kahalo ang mga labi ng mga batang isinilang at namatay sa Mother and Baby Home. Dahil dito, ang lupa nga ng Tuam ay tila mahigit pa sa 1 century ng kasaysayan ng pagdurusa, kamatayan at pagpapabaya. At pagsapit nga ng taong 1920s matapos ang Irish War of Independence at ang pagkakatatag ng Irish Free State, muling binuksan ang lumang gusali. Taong 1925 napunta ito sa lokal na pamahalaan sa isang religious order o ang Bon Secoua Sisters o ang Samahan ng mga Madre. Binuksan nila ang lumang gusali at tinawag na Mother and Baby Homes. At sa atin nga ito ay bahay ng mga madre. Ang gusali ay may 2 palapag na gawa sa bato, may malawak na bakuran sa likod at may mga outbuildings na dati ay bahagi nga ng workhouse complex. Ngunit sa ilalim ng bagong pamamahala, hindi rin nabura ang kalupitan ng dating sistema. Sa halip, napalitan lamang ito ng ibang anyo. Mula sa workhouse patungo sa relihiyosong institusyon, pare-pareho pa rin ang layunin. Itago at kontrolin ang mga itinuturing na kahihiyan ng lipunan. Ang Tuam Mother and Baby Home ay naging tahanan ng libu-libong mga kababaihan at bata mula 1925 hanggang sa pagsasara nito ng taong 1961. Pero hindi ito naging tahanan sa tunay na kahulugan. Ang haligi ng mga pader ay itinayo para sa pagpaparusa. Ang mga bintana ay nakasara hindi para sa seguridad kundi para sa isang lihim. At ang nasa ilalim ng lupa ng gusali ay hindi lang pundasyon ng isang institusyon, kundi libingan ng daan-daang mga inosenteng mga bata. Ang mga madre. Ang Bon Secoua Sisters ay isang Roman Catholic religious order na itinatag sa France ng taong 1824 at umabot nga ito sa Ireland ng pagsapit ng 20th century. At ang kahulugan nga ng mga salitang Bon Secoua ay nangangahulugang good health. Isang paalala na ang misyon nila ay maglingkod sa mga may sakit, mahihirap at mga nangangailangan. Ngunit sa kaso nga ng Tuam,
Ang salitang tulong ay nagkaroon ng ibang kahulugan hindi bilang pag-aaruga kundi bilang disiplina. Nang ipasa sa kanila ang pamamahala ng dating workhouse sa Tuam noong 1825, ang Bon Sigua ay isa sa mga religious order sa island na binigyan ng otoridad ng kanilang gobyerno na magpatakbo ng mga social care institutions, hospitals, orphanages at mga tahanan para sa mga babaeng naliligaw umano ng landas. Sa kabila nga ng tila makadiyos nilang panlabas na kaanyuan, ang kanilang sistemang pinairal ay mahigpit, malihim at hindi totoo sa kanilang trabaho. Ang kanilang mga gawain ay halos hindi sinusuri ng gobyerno at dahil sa napakalaking tiwala ng Irish state sa mga relihiyosong institusyon, lalong lumawak ang kapangyarihan ng mga madre. Sa Tuam, sila ang batas. Wala silang pananagutan sa publiko. Walang bumibisita ng walang paunang abiso. At ang mga dokumento tungkol sa kanilang operasyon mula sa mga birth records hanggang sa death logs ay hawak lamang nila. At madalas hindi ito binibigay sa sinuman kahit nasa pamilya ng mga bata. Sa mga testimonya ng dating staff at survivors na nakaligtas, inilarawan ang Bon Sigua sisters bilang malamig, tahimik at walang mga emosyon ng mga madre. Karamihan sa mga desisyon na ginagawa nila araw-araw ay tumatanggi sa medical care, dinidisiplina ang ina, at pagpapampon sa mga batang walang pahintulot ng kanilang mga ina. Ayon sa mga ulat, ang mga babaeng nakatira sa Tuam ay pinababangon ng alas 5 ng umaga para magtrabaho. At tinatawag silang Magdalene Laundries. Habang ang mga sanggol umano ay pinaniniwalang iniiwan sa nursery room buong araw. Walang personal na koneksyon sa pagitan ng mga madre at sa mga bata. Sa mga ulat ng dating social workers, ang turing ng mga madre sa mga sanggol ay parang mga gamit o obligasyon lamang. Hindi mga buhay na kailangan ng pagmamahal. At karamihan nga sa mga pumupunta sa lugar ng Tuam ay ang mga babaeng buntis. At kapag nanganak na nga ang isang babae, hindi siya pinapayagang makita o hawakan ang sanggol na kanilang ipinanganak. Kadalasan nga, kaunting araw lamang o linggo ang ibinibigay sa kanilang pagkakataon para yakapin ang kanilang mga anak. Pagkatapos noon ay kukunin na ang bata para ipaampon. Madalas ibigay ang mga bata sa mga foreigner na pamilyang hindi magkaanak. At madalas ay may donasyon o bayad ang paggawa nila nito. Ang Bon Sigua sisters ay hindi lamang taga-manage ng isang institusyon. Sila ay tila naging moral enforcers ng isang sistemang ipinapataw sa mga kababaihan ng Irish society. Hindi nila kailangan ng armas o kulungan, sapat na ang kasalanan, kahihiyan at relihiyosong utos para gawin ang kanilang nais. Sa pananaw ng mga madring ito, ang kababaihang mga nagkasala ay kailangang parusahan. At ang kanilang mga anak ay dapat alisin sa kanilang mga piling upang mabigyang pagkakataong magkaroon umano ng maayos na buhay kahit na ang kapalit nito ay malayo sila sa kanilang mga ina. Sa mata ng karamihan, ang mga madre ay mga babaeng relihiyosa, ngunit sila ay naging tagabagbantay ng sistemang mapaghusga at mapang-api sa ngalan ng kabanalan. Ang mga nanay at kanilang mga sanggol. Ang mga babaeng dinadala sa Tuam ay hindi kriminal, pero itinuturing silang parang salarin. Karamihan sa mga babae ay edad 14 hanggang 20 years old. At galing sila sa mahihirap na pamilya at halos lahat ay nabuntis ng hindi kasal. Isang bagay na kasalanan sa Ireland ng taong 20th century. Sa mata ng lipunan, ang pagiging ina sa maling oras at sa maling kalagayan ay sapat ng dahilan para ikaw ay itakwil, ipahiya at ikulong. Sa madaling salita, ang mga mahihirap na nabuntis na maaga ay tila pinarurusahan at kinukuha sa kanila ang kanilang mga anak. Bukod doon ay pinagtatrabaho din sila ng napakaraming oras. Sila ay ikinulong imbis na tulungan, pinahirapan imbis na gabayan. Para sa mga pamilya ng mga kabataang ito, ang pangunahing layunin ay itago ang kahihiyan ng mga kababaihang nagkaroon ng mga anak sa murang edad at walang asawa. Hindi mahalaga kung paano nabuntis ang mga kababaihan na ito. Kung ito man ay bunga ng pagmamahalan, pang-aabuso o panggagahasa, ang mahalaga ay mawala siya sa paningin ng komunidad.
Tila ba isang krimen ang mabuntis ng panahon na iyon ng walang asawa? Dinadala nga ang mga kababaihang nabuntis ng kani-kanilang mga pamilya sa tuam, kahit na ito ay labag sa kanilang kalooban. Minsan nga sa oras ng pag-alis, hindi na pinapayagang bumalik ang anak hanggat hindi malinis ang kanilang mga pangalan. At sa sandaling makapasok na sila sa pasilidad, tinatanggalan sila ng mga legal at personal na karapatan. Hindi sila maaring lumabas ng walang pahintulot. Ayon din sa mga balita, hindi sila pwedeng makipagsulatan sa labas, hindi nila kontrolado ang sarili nilang mga anak, at madalas hindi na nila nalalaman kung ano ang nangyari sa mga batang na kanilang isinilang. Kapag buntis ka sa loob ng tuam, kadalasan ay puno ka ng takot at pagkakahiwalay. Wala silang midwife o personal na kakilala, walang kaibigang makakasama at wala ni isang miyembro ng kanilang pamilya. Sa halip ay napapalibutan sila ng mga mababait kunong mga madre. May ilang ulat din na ang ilan sa mga kababaihan ay hindi nakakaranas ng tamang panganganak. Yung tipong nakahiga sa kama at may nurse sa iyong tabi. Sa lugar na ito sila ay pinahihirapan kahit na sila ay nanganganak. At tila ba ito umano ay kabayaran sa kanilang mga kasalanan dahil sila ay nagkaroon ng mga anak sa labas ng kasal. Matapos manganak, kadalasang ilang araw lang binibigyan ng pagkakataon na magkasama ang ina at sanggol. Minsan ay sobrang ikli pa. At kung suswertihin, may ilang buwang bonding period. Pero laging may nakabantay sa mga nanay dahil baka umano itakas nila ang mga anak nilang nakatakda ng ipaampon. Ang mga ina ay kadalasang hindi kinukuhanan ng pahintulot hinggil sa kanilang mga anak na ipaaampon. At kung may pipirmahan man silang dokumento, hindi na iniexplika sa kanila kung ano ito. Walang translation, walang legal counsel, basta pipirma lamang sila. Umiiyak ang mga ina habang tinatangay nga ng isang foreigner ang kanilang mga anak. Ang mga sanggol naman ay hindi lamang biktima ng kahirapan kundi biktima din ng sistematikong kapabayaan. Sa mga opisyal na dokumento mula 1925 hanggang 1961, 796 ang naitalang batang namatay sa loob ng tuam. Ngunit ang totoong bilang ay maaring mas tumaas dahil marami ang hindi na nai-record o sadyang inilihim. Marami nga sa mga sanggol ay namatay sa iba't ibang sakit. At may mga sanggol na hindi nakakatanggap ng tamang nutrisyon. Ang mga kwarto nga ay sinasabing malamig sa taglamig at walang sapat na kumot ang mga sanggol. May mga batang hindi nakikita ng nurse sa loob ng ilang araw. At kapag nakita na nga nila ito ay wala na umanong mga buhay. At mas masakit pa rito ang katotohanang hindi sila inilibing ng maayos. Wala silang kabaong, wala silang pangalan. Walang lapida o kung ano paman. Hindi sila dinadala sa sementeryo. Sa halip sila ay isiniksik sa dating septic tank sa likod ng gusali. At ang tanging ngali nilang libingan ay ang konkretong imbakan ng dumi at inabandona. At para nga sa mga inang iniwan sa tuam, ang trauma ay hindi nagtatapos sa institusyon. Paglabas nila doon, hindi sila itinuturing na bayani sa pagdadala ng buhay. Sa halip, dala nila ang habang buhay na kahihiyan. Kadalasan hindi nila sinasabi sa bago nilang pamilya o asawa ang nangyari sa kanila. Maraming babae ang tumahimik sa loob ng ilang dekada, hanggang sa pumutok nga ang balita ng taong 2014. May mga anak na lumaki at nalaman nila na sila ay isinilang sa tuam at kinuha sila sa kanilang mga ina. Nalaman nila na sila ay inampon at dinala nga sa malayong lugar kagaya ng Amerika. Ang paghuhukay ng katotohanan. Taong 2014, si Catherine Corles, isang local na historian at dating residente ng tuam, ay hindi naman profesional na investigador. Nagsimula si Corles sa pagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng tuam, mother and baby home dahil nais lamang niyang magsulat ng maikling artikulo para sa lokal na newsletter. Sa kanyang paghuhukay sa mga lumang dokumento sa archive ng Galway County Council, napansin niyang kulang ang impormasyon tungkol sa mga bata. Sa bawat death certificate na kanyang nahanap, 1, 2, 10, wala siyang makitang kaukulang burial record. At habang lumalalim nga ang kanyang pag-aaral, umabot na sa 796 ang bilang ng mga bata na may death certificate. Ngunit wala ni isa ang may dokumento kung saan sila inilibing. Tanong nga niya sa kanyang isipan, nasaan ang mga batang ito?
kung hindi sila inilibing sa mga sementeryo saan sila dinala. Ang kawalan nga ng dokumento ay hindi lamang administrative error. Ito ay sadyang inilihim. At sa isang lugar na simbolo nga ng pananampalataya, ang hindi paglibing ng maayos ay isang bagay na hindi basta-basta maaaring ipaliwanag. Kaya naman, nagsimula siyang mangalap ng mga testimonya mula sa mga dating residente sa lugar, mga construction workers at mga taong nanirahan sa dating Tuam home. May isang partikular na kwento mula 1975 na tumatak sa kanyang isipan. Isang grupo ng mga kabataan ang naglalaro sa bakuran ng dating institusyon at aksidenteng nabuksan ang isang konkretong semento. Sa loob, nakita nila ang mga buto ng tao, maliliit at marupok. Halata umanong mga batang paslit. Sa takot nga ng mga bata ay agad nila itong ibinalita sa mga matatanda. Ngunit imbes na imbestigahan, binaliwala ito. Wala raw kaso, sabi ng mga otoridad. At muli lamang nilang sinemento ang pader. Ngunit hindi tumigil si Corles. Mula sa mga impormasyong nakuha niya, na-realize niya na ang old septic tank sa likod ng gusali ay posibleng mass grave ng mga batang namatay sa ilalim ng pangangalaga ng mga madre. Naikwento niya nga ang kanyang mga natuklasan sa dyaryo at hindi ito agad pinansin. Marami kasi ang nagduda. May ilan namang bumatikos pa sa kanya at tinawag siyang sinungaling. At nilalason umano niya ang reputasyon ng simbahan. Ngunit sa halip na umatras, patuloy siyang nagsalita. At unti-unti ngang lumawak ang interes sa kanyang sinulat. Mula lokal, naging pambansa at buong mundong usapin. Naibalita nga ito sa Irish Times, BBC, The Guardian, New York Times at marami pang iba. Ang investigasyon. Matapos ang sunod-sunod na ulat sa pag-alingasaw ng pangalan na Tuam sa mga pahayagan, kinailangan ng gobyerno ng Ireland na maglunsad ng investigasyon. Taong 2016 sa pamamagitan ng tulong ng Mother and Baby Homes Commission of Investigation, isinagawa ang unang test excavation sa likod ng dating Tuam Mother and Baby Home. Layunin nilang patunayan ang mga alegasyon na lumalabas. Gamit nga ang Ground Penetrating Radar o GPR at iba pang non-invasive survey technologies, inalam ng mga forensic archaeologists ang bahagi ng compound na sinasabing dating septic tank. Matapos nga ang ilang linggo, natukoy nila ang presensya ng irregular underground anomalies o sinasabing may laman ang ilalim ng lupa. At taong 2017 nang tuluyan na ngang isinagawa ang partial excavation. Sa ilalim ng lupa, natagpuan nila ang isang concrete structure na mahigit kumulang 20 compartments. Isang instrukturang hindi naman talaga itinayo para sa libingan. Ayon sa pagsusuri, ito ay lumang bahagi ng waste management system o septic tank. Pero sa loob nito, hindi dumi ang laman kundi buto ng mga bata, marupok at buo pa ang pagkakahanay. At nakalibing ng wala namang anumang marka, kabaong o dokumento. Ayon nga sa forensic experts, ang mga buto ay mula sa mga sanggol na nasa pagitan ng 35 weeks gestation. Ibig sabihin, hindi pa sila ipinanganganak at ang iba ay 3 years old na. Ang pagsusuri ay isinagawa sa striktong pamamaraan. Bawat buto, bawat layer ng lupa, bawat hibla ng tela ay pinoprosesong mabuti para hindi mawasak ang mga ebidensya. May ilan sa mga labi ang may natirang bahagi ng kasuotan o tela. Patunay na isinilid sila ng hindi man lamang inalisan ng saplot. Ngunit wala ni isang may pangalan. Wala ni isang may personal identifier o pagkakailanlan. Ilang fragment din ng bone tissue ang sinubukang i-DNA test. Ngunit dahil sa kondisyon ng lugar at panahon ng pagkakalibing, mahirap nang makuha ang sapat na genetic material. Kaya naman sa kabila ng dami na natagpuan, mahirap tukuyin kung sino ang kanino. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakahukay sa ganito kalaking mass grave sa ilalim ng pamunuan ng mga madre ay hindi pangkaraniwan. Kadalasan makikita ang mga ganitong libingan sa mga lugar ng digmaan, pandemya o natural disasters. Hindi ito kadalasang nakikita sa isang institusyon na may lisensyang mag-alaga ng mga ina at bata. Ang mga labi ng mga sagol ay pansamantalang ibinalik sa site matapos ang pagsusuri, habang hinihintay ang final na desisyon kung paano sila ililibing ng matiwasay, kikilalanin at igagalang. Ang gobyerno at epekto sa komunidad.
taong 2021 matapos ang matinding pressure mula sa publiko, sa mga survivor at sa international media, naglabas ng ulat ang Mother and Baby Homes Commission of Investigation. Isang makapal na dokumentong umabot sa libu-libong pahina. Isiniwalit nito ang malawakang kapabayaan, karahasang emosyonal at moral na pagkukulang ng gobyerno at simbahan sa pangangalaga sa mga kababaihan at mga bata sa loob ng 18 institusyon gaya nga ng Borsikuwa Sisters sa Tuam. Ayon sa ulat, mahigit 9,000 mga bata ang naitalang namatay mula 1922 hanggang 1998 sa ganitong mga pasilidad. Binigyan diin ng komisyon na ang Tuam Mother and Baby Home ang isa sa may mga pinakamataas na child mortality rate sa buong Ireland. Bagamat sinubukang i-frame ng report na kulang sa resources o kulang sa medical understanding ang mga tauhan ng nasabing institusyon bilang ngang bahagi ng problema, malinaw nga na ang lahat ay isang kapabayaan. At dahil nga sa mga ulat, naglabas ang gobyerno ng opisyal na public apology. Sa harap ng mga kamera habang pinapanood ng buong bansa at mga tao ng Ireland sa iba't ibang panig ng mundo, nagsalita si Toy Search by Kyle Martin at sinabing ang nangyari ay isang dark, difficult and shameful chapter ng kasaysayan ng England. Sa kanyang speech, kinilala niya ang sakit ng mga survivor. Ito daw ay katahimikan ng mga hindi na nakaabot ng tamang hustisya at ang kabiguang umakto ng pamahalaan sa loob ng napakahabang panahon. Kasunod nito, gumawa ang gobyerno ng Redness Scheme para sa mga apektado, isang system na magbibigay ng pinansyal, medical at psychological support sa mga survivor ng mga mother and baby homes. Sa parehong taon, ang Borsikuwa Sisters na namamahala sa Tuam Home ay naglabas rin ng public apology. Sa kanilang pahayag, inamin nilang may malalim na pagkukulang ang kanilang institusyon at nangakong mag-aambag ng 13 million euros o mahigit kumulang 854 million sa Redness Fund. At February 2024 naman, pinangunahan na nga ang pinakamalaking forensic mission sa kasaysayan ng Ireland, ang pagkuha nga sa mga labi ng mass graves sa Tuam Mother and Baby Home. Sinimulan na nga nilang kunin ang mga labi ng mga sanggol na natagpuan na nakabaon sa septic tank. At ang proseso nga ay tatagal ng 2 hanggang 3 taon dahil nga sa matinding pag-iingat para nga hindi masira ang mga buto sa ilalim ng lupa. Kasama din gagawin sa paghuhukay ang DNA matching program kung saan ang mga posibleng kamag-anak ng mga bata ay hinga ng sample para sa genetic identification. Dahil isa nga sa mga pangunahing layunin ay makilala ang mga labi. Gusto ng pamahalaan at higit sa lahat ng mga pamilya na mabigyan ng pangalan ang mga sanggol. Maiukit lamang sa bato sa libingan ang kanilang pagkakilanlan. Hindi bilang unknown infant kundi bilang tunay na taong minsang isinilang. Kasama nga rin sa mga plano ay ang pagbibigay ng tamang libing sa mga nasabing labi. Isang bagay na hindi ibinigay sa kanila noon. Magtatayo din ng memorial site kung saan maaring magsagawa ng panalangin at pag-aalala sa mga biktima. June 2025, sinimulan na nga ang preparatory work sa site ng Tuam, na kinabibilangan ng pagtatayo ng forensic tents, paglalatag ng equipment para sa real-time analysis. Ang site ay pansamantalang isinara sa publiko habang tumatakbo ang operasyon. May 24-hour security presence hindi lang upang protektahan ang mga labi kundi upang tiyakin ang dignidad ng proseso. Ang mga eksperto ay nagkabit nga ng GPS sensors, field lab stations at digital mapping systems upang mailatag ang bawat galaw ng excavation. Ang bawat compartment ay ibinubukas na parang pahina ng isang libro. Marahan, dahan-dahan, maingat at may paggalang. Ayon nga sa ulat ng The Guardian, Le Monde at France 24, inaasahan na ang aktwal na paghuhukay ng mga buto ng nasabing labi ay magsisimula sa July 2025. Panahong tag-init sa Ireland. Ang pagkakataon ay sinadya upang maiwasan ang pagbaha, putik at hamog na maaring makasira sa kondisyon ng lupa. Sa ilalim nga ng isang gusaling tahimik sa bayan ng Tuam, may 796 na istoryang hindi na natapos at hindi man lamang nasimulan. Mga sanggol na hindi nabigyan ng tamang pangalan, mga inang pinatahimik ng sistema at mga madreng inabuso ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, muling binubuksan ng lupa
Muling binubuhay ang istorya hindi para manisi, kundi para alalahanin at itama ang mali. At para nga igiit ang karapatan ng bawat bata na maging tao, hindi maging basura. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.